Oy, si Aga, wika ng isa sa mga tambay na lalaki habang nakatambay sa tindahan ni Aling Camila, kung saan sila'y nag-iinuman. Napatingin si Lisa sa kanila, ngunit may halong inis ang kanyang tingin, lalo na nang mapansin niya ang amo nila na nasa kabilang lamesa. Lisa, kailan mo ba ako papansinin? Tanong ng isa sa mga tambay na agad lumapit sa kanya. Hinaranggan siya nito, kaya't napilitan siyang huminto. Pwede ba, Dong? Umalis ka nga sa harap ko, madiin niyang sagot. Hindi pa ako nawawala sa katinoan para pumatol sa tambay na tulad mo. Ayokong magdala ng malaking bato para ipukpok sa sarili kong ulo, tulad ng ginawa ng nanay ko, dagdag niya, sabay turo sa kanyang ama na nakaupo rin kasama ng mga manginginom. Matapos iyon, tumalikod na siya at naglakad palayo. Ha? Ano? Hindi ka umubra? Ano? Natatawang biro ng isa sa mga tambay. Walang tambay ang makakakuha kay Lisa. Ang makapagtapos ng pag-aaral, hindi para lang mapunta sa mga tambay na tulad nyo, pasinghal na sabi ni Aling Camila. Aling Camila naman, ang init ng dugo nyo sa amin. Kung wala kami, walang laman ang bilyaran nyo at tindahan, sagot ni Badong. Sa bilyaran naman, may isang lalaking bagong lipat sa lugar na kasalukuyang kalaro ni Santiago, ang kuya ni Lisa. Tigilan nyo na kasi ang kapatid ko. May allergy yun sa mga tambay na tulad natin, biro ni Santiago. Pero itong si Adrian, baka may pag-asa. Gwapo dagdag niya, na ikinatawa ng lahat. Paano kasi, tinamaan na ang ibang tambay doon, ano? Ganun ba? Kapag gwapo, okay lang maging tambay, tanong ni Badong. Hindi naman sa ganun, sagot ni Adrian na pabirong nakiayon. Choice ko lang talagang tumambay muna ngayon. Pero pasensya na kayo. Oo nga. Tingnan natin kung uobra ang karisma mo kay Lisa, sabat ng isa sa mga tambay. Lalo na kung malaman niyang tambay ka. Sinasabi ko sa'yo, malayo ka pa lang, pinanlilisikan ka na ng mata noon. Ngumisi si Santiago. Lisa, dali nga, malakas niyang tawag sa kapatid habang tinuturo si Adrian. Napabuntong hininga si Lisa, binitawan ang hawak niyang sandok, at agad na nagtungo sa sala. Bakit na naman, kuya? Pasinghal niyang tanong. Hay nako, si tatay, lasing na naman, napailing si Santiago habang sinasabi, Lisa, ihanda mo ang isang planggana ng maligamgam na tubig. Pupunasan ko siya bago pa siya makita ni inay. Simula pa noon, si Santiago na ang palaging nag-aasikaso sa kanilang ama tuwing nalalasing ito. Sandali lang, kuya, maghintay ka dyan at ihahanda ko, sagot ni Lisa na may halong inis. Habang nagdadabog, pumasok siya sa kusina. Hindi niya talaga gusto ang nakikita niyang palaging nalalasing ang ama nila. Para kay Lisa, ito'y nagiging pabigat sa kanilang pamilya. Kaya't matagal na niyang ipinangako sa sarili na hindi siya kailanman papatol sa mga lalaking tambay at mabisyo. Ilang sandali pa, lumabas siya mula sa kusina, dala ang planggana ng maligamgam na tubig. Sinalubong siya ni Adrian, isang binatang bagong lipat sa kanilang lugar. Ah, Lisa. Ako na ang magdadala niyan kay kuya mo, alok ni Adrian habang inaabot ang planggana. Sino ka ba? Hindi kita kilala. Ako na lang, maiksi niyang sagot at dumiretso na palayo sa binata. Napakamot na lang ng ulo si Adrian, bagamat gusto sana niyang magpakilala. Maya-maya, nang bumaba si Lisa mula sa itaas, nakita niyang nakatayo pa rin si Adrian sa sala. Oh, bakit di ka umupo? Baka mang-awit ka dyan. Sino ka ba talaga? Tanong niya na may taas ang kilay. Ako nga pala si Adrian Zulueta. Bagong lipat lang ako sa kabilang kalye. Madalas din akong nakatambay sa tindahan ni Aling Camila. Kalaro ko rin ang kuya mo, paliwanag ng binata. Ah, isa ka sa mga tambay, sagot ni Lisa habang nakahalukip-kip at tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Alam mo, sayang ka. Kung ako sa'yo, huwag kang tumulad sa kuya ko at sa tatay ko. Puro tambay at sakit sa ulo, dagdag niya. Tatalikod na sana si Lisa ngunit biglang hinawakan ni Adrian ang kanyang braso. Agad naman niyang nabawi ang kanyang kamay. Ano ba? Inis niyang sigaw. Ang lakas ng loob mong hawakan ako. Pasensya na, agad na sagot ni Adrian habang itinaas ang kanyang mga kamay. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya. Masungit, sagot ni Lisa. Ang ibig kong sabihin, bigla lang talaga. Umalis ka na nga. Baka hinahanap ka na ng pamilya mo, dagdag pa niya bago tuluyang umalis. Hindi, wala akong pamilya rito. Lahat sila nasa probinsya,
Magalang na sagot ng binata. Lisa, ikaw talaga, napakataray mo. Hayaan mo na ang bago kong kaibigan. Alam mo bang kahit natambay siya, marami siyang pera kaya hindi niya kailangang magtrabaho, sabat ng kuya niya habang bumababa ng hagdan. Masaya ka na naman dahil may bago kang nahuhuli, kuya. Konti na lang, itatakwil na talaga kita bilang kuya, sagot ni Lisa na may halong biro ngunit may diin, sabay talikod sa kanila. Lumipas ang isang oras, at hindi niya inaasahan na makakasabay niya ang dalawa sa hapagkainan. Oh, Adrian, kain lang ng kain, ha? Nakangiti at magiliw na sabi ng kanilang nanay na kara-rating lang, may dalang mga sariwang rekado. Nako, ang sarap po ng luto nyo, tita, magalang na papuri ni Adrian. Ako ang nagluto, mahinang sabat ni Lisa habang abala sa pagkain. Ah, ganun ba? Hindi na ako magtataka kung bakit masarap. Nasa hitsura mo naman, maganda ka na, magaling ka pang magluto, ani Adrian na may tipid ng ngiti, sabay titig na tila may kahulugan. Kumain na lang kayo, maikli at malamig na sagot ni Lisa. Tumayo na siya mula sa lamesa, dala ang inis sa pasimpleng papuri ng binata. Pagdating niya sa kusina, napatawa siya ng mahina. Ah, may gusto yata sa akin ang tambay na iyon. Bakit ba parang magnet ako ng tambay? Ipinanganak ba akong para sa kanila? Tanong niya sa sarili habang naiiling. Okay ka lang ba, Lisa? Biglang tanong ng isang pamilyar na boses sa likuran. Napapitlag siya at agad na lumingon. Bakit ka ba biglang sumusulpot dito? Tanong niya, bahagyang nagulat. Tumutulong lang akong magligpit ng pinagkainan. Nakakahiya naman sa inyo. Nakikain na nga ako. Pagsisilbihan pa ba ako, paliwanag nito na may ngiti. Okay, ilagay mo na lang dyan, tapos umuwi ka na, sagot niya nang walang emosyon. Pwede ba kitang tulungan? Tanong nito, tila nagpipilit. Ang kulit mo naman. Umalis ka na nga, kung may iba kang iniisip, huwag mo nang ituloy. Wala akong balak pumatol sa isang tambay, sanggol niya. Napaatras ang binata, tila natakot sa katarayan niya, at tuluyan nang lumabas ng kusina. Kinabukasan, habang naglalakad si Lisa pauwi mula sa kanyang OJT sa opisina, nagulat siya nang biglang huminto ang isang motorsiklo sa tapat niya. Hi, Lisa, masiglang bati ng lalaking sakay nito. Napakunot ang kanyang noo at agad na nagsalubong ang kanyang mga kilay. Bakit? Malamig niyang sagot. Ang taray mo naman. Ano ba? Pangit ba ang araw mo ngayon at nakasimangot ka kaagad? Alam mo, miss, ano nga ulit ang pangalan mo? Tanong nito na may bahagyang ngiti. Adrian Zulueta, sagot ng lalaki habang nakatitig ng diretso sa kanya. Okay, Adrian. Sige na, umalis ka na. Gusto ko lang mapag-isa. Masama ang araw ko, baka lalo pang sumama, sagot ni Lisa na halatang inis. Halika, sumama ka sa akin, biglang sabi ni Adrian sabay hablat sa bag ni Lisa at isinukbit ito sa kanyang balikat. Abat hoy. Ano ka ba? Hindi ako sasama sa'yo, sigaw ni Lisa, ngunit hinayla siya nito sa kamay at napasakay na lamang siya sa motorsiklo. Kumapit ka kasi, baka mahulog ka. Okay sana kung sa akin ka mahuhulog, kaso baka sa semento pa, pabirong sabi ni Adrian habang ngumiti. Ayoko, bababa na ako. Hindi ako sasama sa'yo, giit ni Lisa, ngunit tila wala siyang magawa. Huwag ka nang mag-iskandalo, nakasakay ka na rin lang. Tingnan mo. Ayan na ang ulan. Pareho pa tayong mababasa niyan. Kumapit ka na sa bewang ko at aalis na tayo, utos ni Adrian na may otoridad sa boses. Napailing na lang si Lisa, hindi makapaniwala kung bakit parang may lakas ng loob ang tambay na ito na utusan siya. Wala siyang nagawa kundi ang kumapit na lang. Nagulat siya nang dalhin siya nito sa isang marangyang restaurant. Hoy, bakit nandito tayo? Wala akong perang pambayad dito, at sa tingin ko, ang tambay na tulad mo wala rin. Bakit tayo nandito? Tanong niya habang nakataas ang kilay, akma na sanang aalis. Ano ka ba? Relax ka lang, sagot ni Adrian sabay hila sa kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, kahit tambay lang ako, marami akong kakilalang chef dito. Tingnan mo, sabay labas ng 2 free coupon mula sa bulsa. Kinuha ni Lisa ang mga coupon at tinignan ito. Agad na wala ang kaba sa kanyang mukha. Free coupon. Ibig sabihin, libre lang ang kakainin natin. Pang-VIP pa, sabi niya na hindi mapigil ang mapangiti. Oo, kaya huwag kang mag-alala. Eat all you can. Magbalot ka pa kung gusto mo,
Nakangiting sabi ni Adrian. Hindi makapaniwala si Lisa nang makita ang dami ng pagkain sa harap nila. Napanganga siya at napahawak sa kanyang bibig. Grabe, ang dami nito, bulalas niya. Kanina pa siya inis dahil sa gutom, kaya ngayon ay parang nasa langit siya. Paano mo nalaman na gutom na ako? Tanong niya habang masiglang nilalantakan ang mga pagkaing paborito niya. Simple lang. Kadikit ko ang kuya mo, hindi ba? Alam ko na ang lahat tungkol sa'yo. Siyempre, inalam ko na rin kung ano ang mga hilig mo. At dahil mahilig kang kumain, nag-effort akong makakuha ng free VIP coupon mula sa mga kaibigan kong chef dito, mayabang na sagot ni Adrian, na may kasamang ngiti. Napangiti si Lisa at nag-thumbs up sa binata. Totoo namang natuwa siya. Kahinaan niya talaga ang pagkain, at kahit gaano siya kalakas kumain, hindi siya tumataba. Matapos ang masarap na kainan, may pabalat pa si Adrian na ibinigay sa kanya. Paano ka naman? Bakit mo binigay lahat ng ito sa akin? Sigurado ka bang okay lang? Tanong niya, medyo nag-aalala. Huwag kang mag-alala. Mag-isa lang naman ako sa bahay, kaya sa inyo na yan. Yung iba, ipamimigay ko na lang sa mga kaibarkada kong tambay, sagot ni Adrian. Pagkababa niya ng motorsiklo, sinalubong si Adrian ng 5 lalaki. Boss, ang tagal mo naman. Alam mo namang ikaw lang ang pag-asa namin dito. Amin na yan, sabi ng isa habang kinukuha ang mga pagkain. Kayo talaga. Pwede ba, ayusin niyo naman ang mga buhay niyo. Huwag puro tambay sa bilyaran. Ikaw rin, Adrian. Sana next time, ang ipangbabayad mo sa date ay galing na sa pinagpagyaran mo, hindi free coupon. Okay, passer mo na sabi ni Lisa. Yes, ma'am. Pero next time, nood naman tayo ng sine, sagot ni Adrian na may kasamang kindat. Hindi na sumagot si Lisa at pasinghal na pumasok sa bahay nila. Nagulat siya nang tumunog ang cellphone niya. Nang tingnan niya, may mensaheng nagsasabing, "Salamat, Mr. Ray." Hindi niya alam kung kanino galing iyon. Si kuya talaga. Ipinamigay na naman ang number ko, inis niyang sabi habang inilalapag ang mga pagkaing nakabalot. O anak, narito ka na pala. Buti naman, gutom na kami, bati ng tatay niya. Tay, nasaan po si kuya? Tanong niya. Nako, naroon sa bilyaran. Nakatambay na naman, sagot ng ama. Tay, nahawa na si kuya sa inyo. Hanggang kailan po ba kayo ganyan? Napapagod na rin si nanay, seryosong sabi ni Lisa. Pasensya na, anak, kung may pinag-aralan lang sana ang tatay mo, siguro hindi ako, tambay. Pero napalaki ko naman kayo ng maayos, hindi ba? Malungkot na sagot ng ama. Tay, hindi po sa kawalang galang, pero nahihirapan na si nanay. Si kuya, ginagaya na rin kayo, tambay na rin. Inay, huwag na po kayong magtangkang maghanap ng trabaho kasi matanda na kayo. Si kuya na lang ho sana, maingat na paliwanag niya. Hay nako, Lisa, hayaan mo na ang kuya mo. Mukhang wala naman siyang balak magkapamilya. Basta ikaw, huwag kang gagaya sa akin na nag-asawa ng tambay. Pero kahit ganun, naitaguyod ko naman kayo ng maayos. Ayos na ako doon, sabat ng kanyang inay. Nay, ganun niyo po ba kamahal si tatay? Tanong niya, puno ng pag-aalinlangan. Yamakap lang ang nanay niya sa tatay niya, at naglambingan ang dalawa. Hayaan mo na, anak. Matanda na kami. Ayos na kayo ng kuya mo. Baka ang kuya mo na lang ang mag-alaga sa amin kapag matanda na kami, malumanay na sagot ng kanyang nanay. Ano pa nga po ba? Siya na nga lang talaga. Kasi gusto ko rin naman magkapamilya kahit papaano, buntong hininga niya habang nakatingin sa mga magulang. Naalala niya kung paano kinakaya ng nanay niya ang lahat para sa kanilang pamilya, kahit na si tatay ay matagal ng tambay. Ngunit napansin din niya na inaalagaan naman ng tatay niya ang nanay niya sa bahay, hindi ito pinapakilos pa. Parang nabaliktad ang mundo ng mga magulang niya, ang lalaki ang nasa bahay, habang ang babae ang nagtatrabaho. Ang tanging problema niya lang talaga ay ang pag-inom ng alak ng tatay niya. Ngunit sa isip niya, mariin niyang sinabi sa sarili, ayoko talaga sa tambay. Araw ng linggo, masaya ang halos lahat ng tao sa lugar nila. Karamihan ay nagiinuman, habang ang iba ay nagkakagulo. Kada rating lang niya mula sa simbahan nang makita niya si Adrian na nakatayo sa tapat ng tindahan ni Aling Camila. Lumapit siya at nagkunwaring bibili. Soft drinks nga po, sabi niya. Maliit lang ba? Tanong ni Aling Camila. Opo,
Ikaw, gusto mo ba? Tanong niya kay Adrian, kunwari ipabiro. Okay lang, sagot nito, ngunit halata ang lungkot sa boses niya. Dahil dito, hindi napigilan ni Lisa na umupo sa tabi nito at iabot ang soft drinks na nakalagay sa plastic na may straw. Oh, inumin mo na bago pa mawala ang lamig. Bakit ba kasi malungkot ka? Tanong niya. Wala lang. Na-miss kasi kita. Pwede ba tayong lumabas? Sabi mo sasama ka sa akin manood ng sine, sagot ni Adrian. Yun lang ang dahilan kung bakit malungkot ka. Yung ibang tao mas malaki pa ang problema. Ikaw panliligaw mo lang ang iniisip, sagot niya, bahagyang asar. Hindi naman, sagot nito, tila nahihiya. Yan ang problema kapag tambay eh. Ayoko sa'yo kasi tambay ka lang. Hindi ka ba pwedeng maghanap ng trabaho? Ayusin mo muna ang buhay mo bago ka manligaw, galit na sabi niya. Kung yayaman ba ako, sasagutin mo na ako, tanong ni Adrian, sabay halo kip-kip ng mga braso. Tingnan natin. Pero hindi ko papangako. Alam mo kasi, Adrian, ambisyosa akong babae. Gusto ko umangat ang buhay ko at makaalis sa mahirap na lugar na ito. Kung mag-aasawa ako ng tambay na tulad mo, baka mabulok na lang ako dito, sagot niya ng may diin. Hindi naman masama ang lugar na ito tsaka ano bang problema sa akin. Gwapo naman ako, madiskarte at yun nga lang tambay sa ngayon lang naman, malay mo, malay ko. Ano? Malay ko matulad ako sa nanay ko na siyang bumuhay sa buong pamilya tulad ng tatay ko na siyang nag-alaga sa amin sa halip na si nanay. Lisa, hindi naman masamang ama ang tatay mo, nagkataon lang na mas may kakayahan ang nanay mo na magtrabaho tsaka payag naman ang nanay mo, katwiran ni Adrian. Hindi ako payag. Gusto kong makapag-asawa ng lalaking tatayo sa sariling mga paa. Gusto kong matayog ang pangarap at kayang itaguyod ang pamilya. Aminin ko na sa'yo, ang liit ng tingin ko sa mga lalaking katulad mong tambay, sabi niya at tumayo na upang iwan ang binata. Ano bang dapat kong gawin para mapaibig kita kahit na tambay lang ako? Ito na ako, kahit na anong mangyari tambay lang ako. Anong magagawa ko? Tanong ni Adrian. Ewan ko, sambit niya at tuluyang tumayo ngunit nagulat siya nang harangin siya ng mga lalaki. Hoy, Lisa, ang yabang mo, galit na sabi ni Badong. Hinablot nito ang isang braso niya. Matagal na akong nagtitimpi sa'yo kung makapanglait ka ng mga katulad namin, akala mo kung sino ka, bakit kagandahan ka ba? Galit na tanong nito sa kanya kasama ang mga katambi nito. Ano ba, Badong, nasasaktan ako, ha? Sigaw niya sa lalaki. Badong, bitawan mo nga siya, sabi ni Adrian. Bakit? Ito bang lalaking to ang pinagmamalaki mo sa akin kaya hindi mo ako sinasagot eh? Tambay lang rin naman ang lalaking yan, Senggal pa rin ni Badong. Tumigil ka nga, hindi ko rin siya gusto katulad mo, malakas niyang sigaw. Ganon. Sige, mga pre, bugbugin niyo ang isang yan, dyan lang natin malalaman kung hindi talaga siya gusto ni Lisa, utos ni Badong sa mga kasamahan. Nagsimula nga ang mga itong pagtulungan si Adrian. Nung umpisa ay nakakalaban pa si Adrian kaya lang may pumalo sa binata ng makapal na kahoy kaya napaupo ang binata at doon na ito pinagtulungan ng grupo ng mga tambay. Galit na tumawag ng barangay tanod si Agatha. Hulihin niyo po yung mga yun, sigaw niya sa mga tanod na naroon. Nang malapitan at maawat ng mga ito ang mga kalalakihan ay saka dinala sa presinto. Nagsampa si Agatha ng kaso laban sa mga tambay. Okay ka lang ba? Sabi niya habang ginagamot ang mga pasa ni Adrian. Naroon na sila sa bahay ng binata. Bakit kasi hindi ka lumaban? Naiinis niyang tanong. Lumaban naman ako Madami lang talaga sila, sagot ng binata. Ang lampa mo naman. Ang akala ko kapag tambay, yung kagaya ng mga napapanood ko sa pelikula, yung ala Robin Hood, yung magaling sa bakbakan. Wala ka pala, sabi ni Agatha. Di kung alam ko lang, nakipagbakaulo na ako. Akala ko kasi ayaw mo sa palaaway, napapangiting sabi ni Adrian. KJ ka, minsan lang ako makapanood ng aksyon. Akala ko mag-aala Prince Charming ka na ililigtas ako sa mga yun pala magpapabugbog ka. Bibigyan sana kita ng puntos kaso lang tambay ka na nga, lampak ka pa, sabi niya habang dinidiinan ng paggamot sa pasa ng binata malapit sa labi nito dahil ang totoo, nag-aalala siya para sa binata. Aray ko naman, nasabi ni Adrian at nahawakan ang kamay niya. Napatitig ito sa kanya at nagtama ang kanilang mga mata. Hindi niya alam pero ng mga oras na iyon, naramdaman niya ang malakas na kabog ng puso niya.
Naibilang niya sa ibang direksyon ang kanyang paningin. Hindi to tama, sambit niya ngunit maagap na nahuli ni Adrian ang isang kamay niya. Bakit hindi tama? Binata naman ako, dalaga ka. Pwede ba? Hindi ako iibig sa isang katulad mo. Hindi ko susuwayin ang prinsipyo ko. Hindi ako magkakagusto sa tulad mo, sabi niya ng paulit-ulit at tumayo na. Ngunit bigla siyang hinayla ni Adrian at nanlaki talaga ang mga mata niya nang makita niya ang sarili niyang mga labi na nakadikit sa labi ni Adrian at hinahagkan iyon. Ano ba? Malakas niyang naitulak ang binata. Hindi to totoo. Hindi kita gusto, sabi nito ngunit nahila siyang muli ni Adrian at muling hinagkan. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya nakawala kaya napatunayan ni Adrian na may pag-asa ito sa kanya. At alam nito na gusto rin siya ni Agatha. Pagkatapos ng araw na iyon, isang linggong hindi lumalabas ng bahay si Agatha. Pero nakikita niya si Adrian na palaging nakatayo sa kabilang kalye, nakatanaw sa bintana niya. Naiiyak niyang isinara ang kurtina ng bintana ng silid. Agatha, ano bang nangyayari sa'yo? Nasa bunutan niya ang sarili. Hindi siya ang lalaking gusto mo. Tambay lang yon. Hindi ba ayaw mo sa tambay bakit? Malay mo. Mabait naman siya kahit na ikaw magtrabaho para sa pamilya mo kung magiging loyal naman siya sa'yo at ikaw lang ang mamahalin niya, katulad ng tatay mo. Ang nanay mo lang ang minahal niya. Seremonya sa isipan pero hindi pa rin. Hindi ko sisirain ang standard ko. Hindi ko siya gugustuhin. Gusto ko man siya ngayon, mawawala rin to kapag naranasan ko na ang paghihirap. Ayokong mangyari yun, mataimtim niyang salita sa nagtatalong isip at puso. Kinagabihan, nakarinig sila ng nagsisisigaw sa labas ng bahay nila. Kasalukuyan silang naghahapunan. Agatha, kausapin mo ako, sigaw ng boses ng lalaki. Oh, may makong na namang nagwawala sa labas. Ano ba to? Ikaw lang ba ang babae rito? Bakit halos lahat ng mga tambay rito sa lugar natin sa'yo nanliligaw? Mukha ka namang kuneho, natatawang sabi ng kuya niya. Malay ko, baka kasi tulad mo. Engot ang babaeng nakikita nila. Mataas kasi ang standard ko, kuya. Hindi ako tulad ng mga babaeng kanto dyan sa labas kaya ako ang gusto nila, napapatayugong sagot niya sa kuya niya na nakikipag-asaran lang din siya sa kapatid. Nako, Santiago, yung kaibigan mo palang si Adrian, yung lasing na lasing, bulalas ng nanay nila nang silipin sa bintana ang nagsisisigaw na lalaki. Oh, pati si Adrian na humaling na sa mukhang kuneho na to, tatawa-tawang tumayo si Santiago at lumabas. Hoy kumag, ano ka ba? Pwede ka namang pumasok dito sa bahay at makipag-usap ng maayos. Bakit nagwawala ka pa dyan? Tanong ni Santiago kay Adrian. Santiago, tulungan mo ako. Mahal ko si Agatha kaya lang hindi na niya ako kinakausap. Isang linggo na kaming hindi nagkikita, sabi ni Adrian. Alam mo Adrian, isa lang naman ang solusyon dyan. Ayusin mo ang sarili mo, magtrabaho ka na. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa kitatambay sa lugar na ito. Yun lang ang gusto ng kapatid ko. Huwag ka nang kasing easy-go-lucky. Walang mangyayari sa'yo niyan. Huwag mo na akong tularan kaya nga hindi ako kasando ng kapatid ko, sabi ni Santiago. Anong magagawa ko Santiago? Ito lang ang alam kong gawin, ang tumambay at magliwaliw. Kaya lang sa pamamasyal ko sa lugar nyo, hindi ko akalaing malala at first sight ako sa kapatid mo. Wala pa siyang ginagawa nang makita ko siya, mahal ko na siya, sabi ni Adrian. Hay nako, halika na nga, ihahatid na kita sa bahay mo. Doon na natin tapusin ang inuman para makatulog ka na rin. Lingid sa kaalaman nila na naroon lang si Agatha sa likod ng pintuan. Nang makaalis ang kuya niya at nakita niyang magkasama ang dalawa na panatag ang loob niya, pero hindi pa rin niya magawang aminin sa sarili niya na hanggang sa mga oras na iyon, kinikilig pa rin siya sa nakaraang araw na hinalikan siya ni Adrian. Dumating ang araw ng eleksyon ng mga kapitan sa lugar nila. Habang tumutulong ang tatay niya at kuya niya sa kampanya sa lugar nila, hindi niya akalaing makikilala niya ang anak nito. Oh, kapitan, sabay akbay ng tatay niya sa kapitan. Ngayon lang ulit tayo nagkita ano? Kumusta si Mrs.? Ano, dakilang may bahay ka pa rin ba? Natatawang tanong ng lalaking kapitan. Ikaw naman syempre, sabi ng tatay niya sabay tawa. Naiiling na lang siya kasi ikinatuwa pa ng ama niya ang insulto para sa kanya. Hello, ikaw si Agatha tama? Tanong ng lalaking alam niyang mas matanda lang sa kanya ng 1 taon. Ito ang tumatayong secretary ng kapitan. Oo,
Maiksi niyang sagot. Ako nga pala si Emilio. Ako ang panganay na anak ni Papa. Itinuro ng mga mata nito ang kapitang kausap ng tatay niya. Ah, kaya pala magkahawig kayo, sambit niya. Hindi iya, mas di hamak na gwapo yung anak ko. At isa pa, siya ang papalit at susunod sa mangyari ko, sabi ng kapitan. Simula nga noon ay naging taga-suporta na sila ng kapitang iyon at doon na rin nagsimula ang pakikipaglapit sa kanya ni Emilio. Madalas siyang sunduin at ihatid nito sa kanyang pinapasukang maliit na kumpanya. Isang araw, sinundo siya ni Adrian at nagkasabay pa ang mga ito. Oh, anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Sinusundo ka. Gusto kong manood tayo ng sine, sabi ni Adrian. Ang tagal kitang hindi nakita. Akala ko nagtrabaho ka na. Ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Tanong niya nang hindi tumitingin sa binata. Ayaw niyang mahalata nito ang labis niyang saya nang makita ito. Umuwi lang ako sa tita ko kasi kinuha ko yung padala sa akin ng parents kong allowance, sambit nito ngunit nang marinig na naman niya ang salitang, allowance, na galing sa parents, nadismaya na naman siya sa binata. Ilang taon ka na ba? Natanong niya na may halong inis. Napakamot si Adrian sa batok bago sumagot, 29. Ba't hanggang ngayon nang hihingi ka pa rin sa parents mo? Magtrabaho ka, inis niyang bulalas. Sorry na, sagutin mo lang ako, gagawin ko lahat para sa'yo, sabi ni Adrian sabay kuha sa kamay niya. Ano ba? Bitawan mo nga si Agatha, biglang sabi ng isang lalaki na hindi kilala ni Adrian. Sino ka ba? Ako lang naman ang anak ng kapitan ng lugar ni Agatha at nanliligaw ako sa kanya and for sure sasagutin niya ako kaya naman sa isang tambay na tulad mo. Sambit ni Emilio. Ano naman kung tambay nga ako pero marunong akong magmahal ng totoo. Ikaw gaano ka nakakasiguro sa sarili mo na isang babae lang ang kaya mong mahalin? Galit na tanong ni Adrian. Ano ba? Tumigil na nga kayo. Umalis ka na Adrian, kay Emilio ako sasama kasi alam ko na darating siya. Kung alam ko lang nasusundo ka sana, hindi ko na siya inabala. Umuwi ka na, aalis na kami, sabi ni Agatha. Ngunit hindi na niya pinansin pa si Adrian. Sumakay na siya sa kotse ni Emilio at umalis na sila pero sa sulok ng kanyang mga mata, inaalam niya kung naroon pa rin ba si Adrian. Sino ba yung Adrian na yon? Tambay ang lakas ng loob namang manligaw. Anong ibubuhay niya sayo? Laway, pagmamahal, bulalas ni Emilio. Okay naman ang ganang lalaki. Ganon din ang tatay ko. Huwag na nating pag-usapan, sambit niya na lang. Nasasaktan kasi siya dahil alam niyang mahal niya ang binata. Natapos ang halalan para sa kapitan. Nanalo nga ang manok nila at ama ni Emilio. Mula nga noon ay mas naging malapit pa ang binata sa kanya. Hindi niya alam kung gusto niya ito pero kung standard niya ang titingnan, nasa kay Emilio na ang lahat. Pero hindi niya alam kung bakit tila may ibang tinitibok ang puso niya. Birthday niya at naghanda ang nanay niya ng salo-salo. Nagpunta ang lahat ng mga kakilala at kaibigan nila. May isang tao siyang hinihintay at alam niyang darating ito ngunit tila nalungkot siya nang pumarada sa tapat ng bahay nila ang sasakyan ni Emilio. Happy birthday Agatha, bati ni Emilio sabay beso sa kanya ngunit nagulat ang lahat nang may humablot sa lalaki at biglang sapakin ito. Ano bang problema mo? Bulalas ni Emilio sabay tayong buhat sa pagkakatamba. Adrian, tawag niya upang sawayin ang binata. Ano ba? Huwag kang ang gumawa ng eksena. Mabilis niyang hinablat ang binata palabas ng bahay nila. Hinayla niya ito sa di kalayuan. Adrian, bakit mo ba ginagawa to? Kasi mahal kita. Bakit ka nagpapahalik sa kanya? Ngunit hindi niya akalain, nalipad agad ang palad niya sa pisngi ng binata. Napahawak ito sa kaliwang pisngi at napatitig ito sa kanya, yan ba ang sagot mo? Oo, dahil tanga ka. Ayusin mo na lang ang sarili mo at kalimutan mo na ako. Sasagutin ko na si Emilio para masabi mo sa sarili mo na wala ng pag-asa, sabi niya sabay talikod. Kung sakali bang mayaman ako ang pipiliin mo, tanong nito sa kanya at napatigil siya. Akala mo ba kulang ako sa pera? Sa yaman? Sa antas mo? Tanga ka talaga, nanggigigil na sigaw ni Agatha sa binata dahil ang totoo, nasasaktan din siya kasi mahal na niya si Adrian kahit natambay lang ang binata. Kaya lang dahil sa hindi nila pagkakaintindihan, sasaktan nila ang isa't isa. Kapag umalis ka, hindi mo na ako makikita kahit na kailan, banta nito sa kanya. Bahala ka, gawin mo kung anong makakabuti sa'yo. Okay.
Tapos noon ay iniwan na niya ito sa kinatatayuan nito. Happy birthday Emilio, sigawan ng mga taong bisita nito. Naroon sila sa malaking bahay nito. Kahit hindi naman niya gustong makipagsosyalan sa mga barkada ni Emilio. Emilio, doon lang muna ako pwede ba? Medyo nahihilo ako sa dami ng mga naamoy at nasisinghot kong usok dito sa paligid. Halos lahat ng tao rito chain smoker, baka mamaya ako naman ang magkasakit, reklamo niya ng pabulong kay Emilio. Okay, reklamadora ka talaga. Sige, mamaya susundan kita doon sa kotse, sambit nito at sinamahan pa ng kindat. Hindi niya naman pinansin ang ginawa nito para sa kanya. Wala lang choice kaya siya napilitang sumama sa binata. Naalala niya yung huling pag-uusap nila ni Adrian. 2 years na ang nakakaraan at mula nga noon hindi na niya ito muling nakita. Nasaan ka na kaya at kumusta ka na? Pabulong niyang tanong sa sarili. Bahagya pa siyang napapitlag nang marinig niyang bumukas ang pintuan sa driver seat ng kotse. Oh, bakit nandito ka na? Taka niyang tanong kay Emilio. Why? Hindi ba to yung gusto mo? Makapag-solo tayo. Isa pa, birthday ko ngayon. Wala ka bang gift sa akin? Anong gift? Hindi ba binigay ko na yung gift ko kanina? Kunot noong panyang tanong. Bamantong hininga muna si Emilio. Agatha, look, hanggang kailan ba tayo ganito? Naging girlfriend nga kita pero parang hindi naman. Ano to? Ganito na lang palagi. Almost 2 years na tayo pero kahit isang smack na halik, hindi mo man lang ako mapagbigyan. Nahampa nito ang manibela. Sa ayoko nga, hindi pa ako ready. Tsaka bakit ako makikipaghalikan sa'yo kung nakikita ko na hindi ka naman talaga seryoso sa akin? Ilang babae na bang nakikita kong kadate mo at kahalikan sa iba't ibang hotel? Sinabi ko naman sa'yo hindi ba? Ayoko ng ganitong klaseng relasyon, mariin niyang sabi. Kung pinagbigyan mo ako sa tingin mo magagawa akong makipag-flirt, tanong ni Emilio. Okay, tutal naging tayo lang naman ang dahil sa nag-assume ka, di ba? Ipinakilala mo agad ako sa mga kaibigan mo at kaalyansa ng papa mo. Sabi mo for the meantime lang hanggang sa nasanay ka na at ako naman tong si tanga go with the flow na lang din. Alam mo kung ano, binigyan kita ng chance na ipakita sa akin kung nararapat ba kitang mahalin pero ano. Sa almost 2 years, ginawa mo lang akong dekorasayon. Itinuring mo ba talaga akong girlfriend? O girlfriend mo lang ako kapag tayong dalawa lang at kapag nasa harap ng mga nakakakilala sa atin? Pero ilang beses kitang nahuli na may kahalikang iba. Hindi mo ako nirespeto sa paraang alam ko. Kung hindi ko man payag ang mahalikan ako ng labi mo, it's because of you dahil marami na yang sinayang, sambit niya at binuksan na ang pintuan ng kotse. Nang makababa siya, once na isara mo yung pintuang yan, tapos na tayo, narinig mo ngunit pabagsak pa niya iyong isinara. I'm tired, yuzel niya tsaka lumayo sa sasakyan at pumara ng taxi. Sakto namang may dumaan kaya nakasakay siya agad at nakaalis sa tahanan ni Emilio. Nang sumunod na araw, nagulat na lang siya nang malaman niyang isa siya sa mga natanggal na tauhan sa kanilang kumpanya. Ma'am, sir, bakit po ako lang natanggal sa mga kateam ko? Okay naman po ang trabaho ko. Saan po ba ako nagkamali at nagkulang? Ilang years ko pong hawak ang titulong Employee of the Month. Paano po nangyari na biglang bumagsak ang performance ko? Tanong niya sa mga manager at team leader ng kumpanya nila. Hindi ko rin alam pero yun ang desisyon ng management at ng nakatataas. Magbabawas ng empleyado at ikaw ang una nilang napiling tanggalin, sabi ng mga ito. Kung gusto mo magreklamo ka sa labor, sabi ng TL niya ng pabulong. Hindi na lang po, ano naman pong laban ko, bagamat naiiyak ay umalis na lang siya sa opisina ng mga ito at nagtungo sa table niya. Niligpit niya na lang ang mga gamit niya. Agatha, narinig niyang humahangos ang manager nilang may pagkabading para lang maabyutan siya. Bakit Sir Adams? Tanong niya. Agatha, pasensya ka na talaga. Ganito kasi ang nangyari. Nabili ng malaking kumpanya ang kumpanya natin kaya naman hindi ko nga rin malaman kung bakit sa dami ikaw pa ang natanggal pero may referral akong nakuha. Ang alam ko malapit lang sa lugar nyo ang bagong building na nakabili ng kumpanya natin. Nabalitaan kong naghahir sila ng mga bagong secretary at office staff since yun naman talaga ang kurso mo kaya mag-try kang mag-apply roon, sambit nito. Kinuha niya ang address at ang application form na binigay sa kanya na may pirma nga ng manager niya dati. 1 buwan na siyang nakatenga sa bahay nila. Hindi niya malaman kung bakit lahat na lang ng applyan niya ay hindi siya natatanggap. O anak,
Ayos ka lang ba? Tanong ng kanyang ina. Hindi nga po eh. Ang hirap palang maging tambay, Nay, malungkot niyang sabi habang tulalang kumakain ng pandesal. O ano ka ngayon? Ikaw naman ang nakaranas maging tambay. Anong masarap ba ngayon? Alam mo na ang pakiramdam namin ni tatay, pang-aasar ng kuya niya. Ako nga kuya, tigilan mo. Iba ang kaso ko sa kaso nyo, kayo Jane Austen yung maging tambay, ako hindi. Minamalas lang ako, katwiran niya sa kuya Santiago niya. Ha, napabuga ito ng hangin tapos tuluyang tumawa ng malakas. Ang problema kasi sa'yo, judgmental ka. Porke nandito lang kami ni tatay tuwing nandito ka, akala mo na talagang nakatambay lang kami. Hindi mo lang alam, marami kang hindi alam, makahulugan iyong salita ni Santiago. Ikaw nga huwag mong pinapatulan ng kapatid mo, sabat ng tatay nila. Itay nakakasura na kung makapang mata ng kapwa, ay ganun na lang. Tambay agad, inutil agad, walang tingin sa atin. Tingnan nyo yung ginawa niya kay Adrian. Kahit na ganun yung tao, ni minsan hindi ka naman pinagbayad sa date nyo, sabi pa nito. Ano na sabi niya, kasabay noon ay napaisip nga siya. O di ba akala mo hindi ko alam na ilang beses kayong nag-date at kahit kailan hindi ka pa dinala ni Adrian sa mga pipitsuging restaurant. Aminin mo, ni minsan hindi ka pa pinagbayad sa mga date nyo, hindi? Oo, nasabi niya. Oo, kasi ganoon din siya sa akin, madalas niya akong ilibre pero sa mga mamahaling kainan talaga. Minsan nga, natutulog pa kami sa mga mamahaling hotel, kaya naisip ko, may something sa taong to. Kaya hinahayaan ko lang siya. Yung tinitirhan niya, yun ang pinakamahal na apartment sa lugar natin, hindi ba? Hindi ka nagtataka, kaya kung ako sa'yo, Agatha, bawas-bawasan mo ang panghuhusga sa kapwa mo ha. Kahit natambay pa yan, dapat tratuhin mo ng tama. Grabe ka naman sa kapatid mo, Santiago. Hindi naman ganyan si Agatha kay Adrian. Ang gusto lang naman ni Agatha noon ay matutong magsikap si Adrian. Para rin naman yun kay Adrian, pagkakampi pa ng ina niya sa kanya. Oo siya, huwag na kayong mag-away. Malaki na si Agatha, kaya dapat siguro malaman na niya, sabi bigla ng ama nila. Bakit po, Itay? May hindi po ba ako alam? Tanong niya. Nako, Itay, tsaka na lang. Huwag na muna ngayon, sabat ni Santiago. Medyo na-intriga tuloy siya. Bigla-bigla ay tila ba hindi na niya kilala ang mga nasa paligid niya. Nung umagang iyon ay nagpasya na siyang muling mag-apply, at ang choice na lang niya ay ang opisinang malapit sa kanila. Yun daw yung malaking kumpanya na noong nakaraang taon ay patapos pa lang halos. May 6 na buwan pa lang daw na nag-ooperate ang nasabing building. Hello, ma'am, bati niya pa lang sa receptionist, agad nitong kinuha ang hawak niyang papel, at nang makita iyon, agad na nitong itinawag ang tungkol doon. Yes, akyat ka na raw sa 13th floor, sabi pa nito. Diretso na po ba ako sa interviewer? Nagtataka niyang tanong. Yes po, sabi diretso na po kayo sa CEO's office. Ingat ka lang, ma'am, kasi ang CEO dito ay siya na ring presidente ng buong corporation. Kaya kung ako sa'yo, ingat lang po talaga sa sagot kasi mainit na ang ulo niya, sabi ng babaeng receptionist. Tanging-tango na lang ang naitambe niya sa babae, at tuluyan na siyang pumasok sa loob ng elevator. Pagkarating niya sa 13th floor ay nakita niyang marami ng aplikante, kaya pumili siya sa pinakahulihan. Nakikita niyang halos maiyak ang mga pumapasok, at pagkalipas ng ilang segundo ay lumalabas na. Bakit kaya ang bilis ng interview nila at halos lahat naiiyak na? Ganun ba talaga kasinggit ang interviewer? Tanong niya sa sarili. Kinabahan na rin tuloy siya. Aalis na lang sana siya nang kalabitin siya ng isang babae. Ate, mauna ka na. Kinakabahan ako sabi pa nito. Sigurado ka, baka chance mo na to, sabi niya. Hindi, sige na, mauna ka na, sabi nito. Kaya naman, nauna na siyang pumasok. Nang lumabas ang isa, nanginginig pa siyang pumasok sa loob ng opisina ng CEO. Nakatalikod ito habang nakaupo sa swivel chair. Have a seat, sambit nito, sabay umikot ang upuan nito paarap sa kanya. Sumunod naman siya at umupo rin doon, at nang tingnan niya itong muli, nakita nga niyang nakayuko ito at binabasa ang application form na pinirmahan ng dating manager niya. So, ikaw pala si Agatha Morales. Mahabang experience mo sa dati mong kumpanya, at nakalagay pa rito na palagi kang employee of the month. So,
Bakit ka natanggal at narito ka ngayon sa harap ko? Sarcastic nitong tanong sa kanya na mahimig galit. Ewan ko nga po, sir. Nabibili na raw ng kumpanya nyo ang dating kumpanyang pinapasukan ko, kaya nga binigyan ako ng referral, sagot niya. Sa tingin mo, bakit ka natanggal? Tanong nito na nagtanggal pa ng suot na salamin at tumingin sa kanya ng diretso. Kamantak na niyang malunok pati na ang dila niya sa pagkagulat. Halos pansamantala niyang naramdamang tila tumigil ang oras sa pagitan nilang dalawa. Nausal niya. Oo, ako nga. Kumusta naman ang pinakamayabang na babaeng nakilala ko sa tanang buhay ko? Tanong nito na sumandal pa sa sandalan at humalukip-kip. Kitang-kita niya ang mga galit na mga mata nitong nakatingin sa kanya. Hindi ko alam na ikaw palang may-ari ng kumpanyang to. Pasensya na. Bakit? Nagulat ka ba na ang lalaking tambay lang noon na inaalipusta mo, nilalay mo, at minamaliit mo ang pagkatao ay siya na ngayong pinakamayaman na kakilala mo? Sarkastiko pa rin ang bawat bato nito ng mga pangungusap sa kanya. Oo, pero sa tingin ko, wala akong maalalang nilate at inalipusta kita, kasi sa pagkakaalam ko, pinakitunguhan kita bilang matinong tao. Mali yata ako ng kumpanyang napuntahan, sabi niya at tinangkang aalis na lang. Masarap maging tambay, hindi ba? Ang balita ko nga, 1 buwan ka nang walang trabaho eh. Di ba hate na hate mo ang salitang tambay, ano ka na ngayon? Hindi ba tambay? Mapanuya ang tanong nito sa kanya. Depende naman yun sa sitwasyon. Tsaka hindi pa rin naman ako umaasa sa mga magulang ko, hindi gaya mo noon, sabi niya. Kahit nakatalikod. Alam mo, kung ako sa'yo, hindi ako aalis ngayon. Kung ako sa'yo, magpapakumbaba na lang ako kasi kung hindi, magtatagal pa na magiging tambay ka. 80% lang naman ng mga kumpanya dito sa malapit sa lugar nyo ay pagmamay-ari ko na. So, sa tingin ko, kung ayaw mo talagang maging tambay, lalayo ka sa pamilya mo o mangingibang bansa ka na lang. Hindi ka rin pwedeng magnegosyo, kakainin lang ng kumpanya ko ang mga itatayo mong business. Nanggigigil siya, yung mangkamao na napaharap at napalapit siya sa binata. Ano bang gusto mong mangyari? Pigil na pasinghal niyang tanong. Oops, kalma lang, Miss Agatha. Hindi pa ako tapos. Ngayon ko palang ipaparanas sa'yo ang lahat ng sakit na pinaranas mo sa akin. Gusto ko lang turuan ka ng leksyon, sabi nito. What? Kailan pa ako nakagawa ng kasalanan sa'yo? Ang labo mo, sabi niya. Pirmahan mo ang kontrata. Magiging sekretarya kita ng 6 na buwan. Kapag hindi ko nagustuhan ang serbisyo mo, tatanggalin kita at magiging jobless ka habang buhay. Kuha mo, Galita. Tila kulog na umalingaw-ngaw ang boses ni Adrian sa kanyang pandinig nooy napangan siya ng matinding takot, kaba at pangingilabot. Yung may isip na magiging jobless siya habang buhay ang pinakaayaw niyang mangyari sa kanyang sarili. Kinabukasan ng una niyang trabaho, kasamang hambog at mayabang na dating tambay. Sino bang mag-aakalang merong taong tambay na bilyonaryo? Mali ko bang libangan niya palang magtambay at hindi niya talaga kailangang magpakasa sa trabaho dahil mayaman na nga siya at sobrang yaman? Nakakainis, sabi niya sa isipan niya habang matalim na nakatitig sa likod ng lalaking nooy kinaiinisan niya dahil tambay lang ito, ngayon ay kinaiinisan niya dahil sobra naman ito sa pagiging workaholic. Araw-araw ay masungit ito sa kanya, kaya palagi siyang nagmamadaling pumasok. Kailangan ay eksaktong 6:00 ay naroon na siya sa opisina para bago ito dumating ay naroon na siya. May pagkakataon pa nga na hindi na yata ito umuuwi ng bahay. Palagi siya nitong pinaghihintay tuwing lunch, kaya isang beses ay tumamba na siya at nadala sa klinik ng kumpanya. Kaya nung oras na iyon ay nasa ganang sitwasyon na naman sila. Ramdam na niya ang pagsigaw ng sikmura niya dahil sa gutom. Pasado 2:00 na ng hapon ay hindi pa rin ito tinitigil ang meeting. Mabuting mga ka-boardmate ay kanina pa siya nakatayo sa likod ng upuan nito. Hindi pa naman siya nakapag-almusal dahil sa nagmamadali siya kanina sa pagpasok, bawal na bawal ang malate. Nagulat na lang siya nang may kumuha sa kamay niya at iniupo siya sa upuan nito. Ang amo pala niyang si Adrian. Nagulat ang lahat, siya naman, nagulat din dahil halos makatulog na pala siya habang nakatayo. Umupo ka, Ryan, at baka tumamba ka na dahil natutulog kang nakatayo. Bulong nito sa kanya tsaka nito pinagpatuloy ang meeting. Maya-maya ay may naglapag sa kanyang harapan ng pagkain. Mabuti na lang at may nakaisip, sobrang gutom pa naman siya. Natapos na lang ang meeting ay kumakain pa rin siya.
Wala siyang pakialam, basta uubusin niya ang pagkain na nasa harapan niya. Sobra ka naman kasi, dapat ang meeting hanggang 11 lang o 12 ng tanghali. Ganon ka ba palagi? Nakaupo lang si Adrian habang nakatunghay sa kanyang pagkain. Ikaw, hindi ka ba kakain? Tanong niya. Okay lang. Busog ako, mahinang sagot nito. Kaya bigla na siyang tumayo para iligpit ang pagkain niya kahit na hindi pa siya tapos. Oh, bakit? Bakit nililigpit mo na? Taka nitong tanong. Ayokong masisante, babawi na lang ako sa bahay. Kailangang sundin kita, baka mamaya mawalan ako ng trabaho habang buhay. Ibang klase ka pa namang magalit, sabi niya. Ngunit nagulat siya nang hilahin siya nito at napaupo siya sa kandang ganito. Ah, ano ba? Tapusin mo ng pagkain mo habang nakakandong ka sa akin, sambit nito. Seryoso ang mukha at hindi man lang nakikita ang kahit na konting ngiti sa labi nito. Ano? Tinangka niyang tumayo ngunit mahigpit na ikinulong siya nito sa mga bisig nito. Hindi ka tatayo hanggat hindi mo nauubos yan, kung hindi sisante ka na, dugtong nito sa sinabi kanina. Aba, Sir Adrian, parang ginagamit mo na ang posisyon mo para lang mapasunod ako. Empleyado ako rito, hindi alipin, sabi pa niya. Oo nga, amo mo ako. Kaya sumunod ka kung ayaw mong magtambay habang buhay, banta pa nito. Napapanganga ng marahan, oo na, pero hindi naman kailangang nakakandong pa ako sa iyo ang sagwa. Mamaya may makakita pa sa atin sa ganitong posisyon, kung ano pa ang isipin, giit niya at pilit na kumawala sa mga bisig ni Adrian. Okay, sabi mo eh. Tumayo ito at nagayos ng kung ano-ano hanggang sa makatapos na nga siya. Nang lumabas sila ng conference room, nakita niya ang mga kasamahan niya na para bang may mga weirdong pagkilos, kaya naisip niya na baka nanubak ang mga ito at nakitang ginawa ni Adrian. Nahihiya tuloy siya. Pwede ba, Sir Adrian, sa susunod, huwag mo nang gagawin yun. Amo kita at empleyado mo lang ako, kaya sana umakto kang ganoon. Ayokong malaman ng iba na dati na tayong magkakilala kasi ayokong mapagtsismisan tayo, tahasan niyang sabi. Hindi naman kumikibo ang binata nung gabing iyon. Pauwi na sana siya, nagulat siya nang makita niya ang kotse ni Emilio na nakaparada sa tapat ng building nila at tila may hinihintay. Oh, Agatha, long time no see. Natanggal ka raw sa trabaho, nakakaawa ka naman ano. Naranasan mo na maging tambay, hindi ba? Napakawalang kwenta, sambit nitong umisi ng nakakaloko. Oo nga, lalo na sa mga taong kagaya mong mag-isip. Kung sa bagay, ganyan din naman ako noon, pero ngayon nagbago na ako. Hindi na masama ang tingin ko sa mga tambay kasi nga na-experience ko na. May pagkakataon nga kasi na inaabutan ka ng malas kahit hindi mo gusto, taas noong sambit niya. Hi, love, sigaw ng babaeng lumabas mula sa kumpanya. Oh, Agatha, magkakilala kayo, tanong ni Mariana. Yes, pero ayoko nang maalala kung gaano siya ka-boring na girlfriend, may pangi-insulto, sabi ni Emilio. Me too. Kaya kung ako sa'yo, Mariana, kilalanin mong mabuti ang nakakarelasyon mo kasi baka akalain mong may sahiggad ang labi niyan kapag damaykit sa'yo, tsaka siyang umiti ng ngiting sarkastiko. Ang yabang mo, sambit ni Emilio ngunit kinabaw tama na yan. Tara na, sabi na lang ni Mariana para hindi na magkainitan ng salitaan. Nang makaalis na ang kotse nito, isang mamahaling sasakyan naman ang pumarada sa harapan niya. Nagulat siya nang lumabas mula roon si Adrian. Lumapit ito sa kabilang pintuan ng sasakyan at saka siya sinenyasang sumakay. Ako, naituro pa niya ang sarili. Alangan namang yung mga taong nasa malayo at nakatingin sa atin. Siyempre ikaw, pasinghal nitong sagot. Ngunit hindi siya tuminag sa kinatatayuan niya, kaya patulak siya nitong pinapasok sa loob ng sasakyan. Ano ba? Ang daming tao. Ba't mo ako pinilit sumakay? Sabi niya. Anong gusto mo? Matapos kang insultuhan ng kumag na yun, pababayaan lang kitang mag-taxi, sabi pa nito habang sa kales nakatingin. Pero di ba sabi ko, ayoko ng pagtsismisan tayo, sabi niya. Bukas siguradong laman ka na ng usap-usapan ng lahat na boring kang babae na hindi nakascore si kumag sa'yo at chok yun. Paano mo nasabi? Si Mariana, siya ang numero 1 marite sa kumpanya ko. Siya ang gumagawa at pinagmumulan ng chismis. Mahilig ring gumawa at magtahi-tahi ng kwento, kaya natitiyak ko yun. Kaya yung nakita nila kagabi, masasapawan ng pangit na kwento.
Magiging ang kwento naman ay sinakay ka ng amo mong napakayaman at gwapo sa sariling kotse nito at inihatid ka sa bahay mo, o di ba? Sabi pa nito. Ha, ewan. Bakit ba nangyayari ang sunod-sunod na kamalasan sa buhay ko? Bulalas niya. Nagulat siya nang ihinto ni Adrian ang sasakyan sa tabing dagat. Nasaan tayo? Nasa Baywalk tayo. Wow, ang ganda rin pala dito, sagot niya sa sariling tanong. Bumaba si Adrian at nakapamulsang lumakad papalapit sa tanawin. Malakas ang hangin doon dahil sa dagat at papalapit na rin ang dilim. Welcome sa tambayan ng mga tambay, sabi ni Adrian. Inakala niyang nangaasar na naman ito. Sorry na nga, hindi ko na uulitin. Alam kong nagkamali ako. Sana mapatawad mo na ako. Mali ako na hinusgahan kita. Mali ako na hinusgahan ko ang lahat ng mga taong walang trabaho o tambay kong tawagin. Tama ka, naging mayabang ako at mapagmataas. Hindi ko inunawa ang kalagayan niyo at mga dahilan kung bakit kayo nasalpok sa ganoong sitwasyon. Dapat sa halip na inalipusta ko kayo o hinamak, dapat tinulungan ko kayo at kahit na magbago sa tamang paraan, malungkot niyang nasabi. Wala kang kasalanan. Ako totoong na-inspire ako sa'yo. Kasi kung hindi dahil sa'yo, baka gaya pa rin ako ng dati, easy-go-lucky. Baka gaya pa rin ng dati, umaasa ako sa daddy ko at mommy. Kaya lang, hindi mo ako masisisi, mayaman kami at ako ang tagapagmana. Yun nga lang, last 2 years ko lang napag-isipang magseryoso sa buhay. Natutuwa pa kasi akong magpanggap na tambay eh. Ang sarap lang ng pakiramdam na walang trabaho at nagagawa ko ang gusto ko at masaya pa ako dahil nakilala kong babaeng tulad mo, sabi nito sa kanya. Nakatitig lang sila sa isa't isa. Maya-maya ay nagring ang cellphone nito. Hello. Oh, honey. Nakauwi ka na. Kailan pa? Tanong nito. Para namang tinusok ng kutsilyo ang puso niya sa mga narinig. Honey. Para siyang binagsakan ng malaking question mark sa ulo niya. Pasensya ka na. Agatha ha. Kailangan kong sunduin si Honey. Ang mabuti pa, ihahatid na muna kita sa inyo, sabi ni Adrian. Hindi na. Mula rito kaya ko na. Oo, kaya ko umuwi, magtataksi na lang ako. Okay lang ako. Sige na, puntahan mo na yung honey mo, sabi pa niya. Nang makakita nga siya ng taxi, agad niya itong pinara at saka nagmamadali siyang sumakay. Bye na, sir ha. Bukas na lang, sabi niya. Sumakay na nga siya at wala nang nagawa si Adrian kundi ang magpaalam na rin at sumakay sa kotse nito. Habang nasa taxi siya ay lumalandas ang luha niya. Nabasa pa niya sa cellphone niya ang isang balita na nakapost sa group chat ng lahat ng empleyado, ang isang balita na ikakasal ng isa sa mga anak ng may-ari ng kumpanya. Si Adrian yata ang tinutukoy ng mga to. Ikakasal na palang mong naayon. Buwisit siya. Bakit nagpakita pa siya sa akin? Naiiyak niyang tanong. Okay ka lang, miss? Tanong ng driver. Okay lang po ako. Huwag niyo akong intindihin. Hayaan niyo lang po akong magsalita rito mag-isa. Sabi pa niya dahil sa nahihilam na ang kanyang mga mata, hindi na niya masyadong binasa at pinakatitigan ang mga larawang ipinopost sa JCY nila. Ang huling nabasa niya ay ang pita sa Macau na pala ang kasal ng mga ito. Tuluyan na siyang naiyak. Nakakainis kung bakit yung tao kapag naghahabol sa'yo sinisipa mo naman palayo. Pero kapag wala na sa tabi mo tsaka mo hahanap-hanapin at panghihinayangan, tsaka mo sasabihin sa sarili mo na sana ako na lang, hiyaw pa niya habang nasa loob ng taxi. Hindi niya alam na umiiyak na rin ang taxi driver. Kaya nga kapag nasa tabi mo papahalagahan mo, mahalin mo, huwag mong ipagtatabuyan at huwag mong sasaktan, sagot rin nito habang umiiyak. Hanggang sa nakauwi na siya sa bahay nila, malungkot pa rin siya. Hindi na siya nakakain, nagkulong na lang siya sa kwarto niya. Panay ang buntong hininga niya, hindi siya makapaniwala na magmamahal pala ng ibang babae si Adrian. Bakit nga ba hindi 2 taon na kaming nagkahiwalay pero ang unfair niya? Hiwalay na kami ni Emilio at alam niya yun. Bakit naging mabait pa rin siya sa akin? Pinakitaan pa rin niya ako ng malasakit. Umiiyak niyang tanong habang nakahiga sa kama niya at yakap ang unan. Walang yaka. Adrian, kainis ka, usual pa niya habang binubugbog ang, humalis siya at humarap sa salamin at kinausap ang sarili. Kasalanan mo. Itinaboy mo kasi siya dati, ngayon magdusa ka. Tsaka mamaya, isipin nun, pera lang niya ang habol mo kaya pabayaan mo na siya, sabi niya habang nakaharap sa salamin. Hindi niya alam na nakasilip pala ang nanay.
tatay, at kuya niya. Naawa ang mga ito sa kanya. Ilang araw na siyang ganun at hindi lumalabas ng silid nila. Nay, anong nangyari sa anak natin? Tanong ng tatay niya. Ewan ko. Hindi naman nagkaganyan yun nung naghiwalay sila ni Emilio, sabi pa ng nanay niya. Mahinang katok muna ang pinakawalan ng mga ito bago siya tinawag. Anak, napalingon naman siya dito. Walang gana ang itsura niya. Alam niya na ang araw na yun ang kasal ni Adrian kaya daig pa niya ang namatayan. Bakit po, inay? Pumasok ang mga ito at naupo sa kama. Anak, may ipagtatapat kaming lahat sa'yo, sabi ng nanay niya. Nagtitinginan ang mga ito sa kanya. Ano po ba yun? Tanong niya sa mga ito. Alam mo kasi, anak, ang tatay mo at kuya mo, hindi talaga sila tambay. Hindi sila tambay na katulad ng inaakala mo, sabi ng nanay niya. Po, ano pong ibig niyong sabihin? May mga trabaho sila. Ako lang po ang hindi nakakaalam. Oo, anak, nung bata ka pa kasi, napakadaldal mo kaya pinasya naming huwag ipaalam sa'yo kasi nga delikado yun. Isa kasi akong secret agent, anak, at delikado kapag may nakaalam, kaya yun. Ganon din ang kuya mo, yun din ang trabaho niya. Hindi namin ipinaalam sa'yo kasi para maging normal ang buhay mo. Akala mo lang dati nasa bilyaran at kanto kami kapag wala kami sa bahay. Natsyempuhan mo naman minsan na naroon nga kami, paliwanag ng tatay niya. E ngayon po, ganun pa rin po ba ang trabaho mo? Tanong niya sa ama niya nang may pag-aalala. Umiling muna ang tatay niya. Hindi na, anak, matagal na akong nagretiro. Ang kuya mo ngayon, ganun pa rin kaya lang nitong huli pinatitigil ko na para naman magkapamilya siya, sabi ng ama niya. Sorry po, tay, masama ako sa inyo. Hinusgahan ko kaagad kayo. Akala ko po kasi tamad ka at si nanay lang ang pinagtatrabaho mo. Sorry po, tay, sabi niya sabay yakap sa tatay niya. Hindi niya alam na sobrang pag-iingat lang pala ang ginawa nito sa kanila para hindi sila mapahamak. O siya, anak, ano pa bang iba mo pang tanong? Tanong ng nanay niya. Katulad nyo, itay, kuya, hindi rin pala basta tambay lang si Adrian. Naging boss ko po siya. Isa pala siyang tambay na bilyonaryo at ngayon ikakasal na siya, sabi niya. Ha, ano? Anong ikakasal? Tanong ni Santiago. Oo, ikakasal na siya doon sa honey niya kaya so ang sawi ang puso ko. Bigo ako, inay, napakawalan ko po ang lalaking mahal ko noon pa dahil sa mapanghusga kong ugali, sabi niya at tuluyang napaiyak. Ayos lang yan, anak. Lahat naman tayo nagkakamali at ayos lang yang pinagsisisihan mo ang pagkakamali mo. May panahon pa para bumangon. Papayag ka bang makasal na lang si Adrian sa ibang babae? Tanong ng nanay niya. Oo nga naman, anak. Ano, bangon na. Puntahan natin doon sa simbahan at pigilan natin ang kasal nila, suhestyon ng tatay niya. Po, pwede po ba yun? Baka mamaya masira ko lang ang buhay niya, sabi niya. Ang alam ko, ikaw ang mahal ni Adrian. Alam ko yun. Kahit hindi na kayo nag-uusap, palagi niya akong time-text at tinatawagan para kamustahin ka kaya alam kong mahal ka nun, sabat ng kuya niyang si Santiago kaya napagpasyahan niyang ipaglaban ang kanyang pag-ibig. Sige po, punta tayo doon. Pipigilan ko ang kasal at kung sasabihin niyang hindi niya talaga ako mahal, tsaka lang ako susuko, determinado niyang salita. Yan ang anak ko, matapang na lumalaban, sabi ng ama at kanyang ina kaya agad na silang umalis. Habang nasa taxi sila, nagkataon na may naganap na aksidente at naging sanhi ng malawakang traffic. Nakita niyang malapit na sa simbahan kaya't bumaba na siya. Bababa na ako kasi gusto kong ipaglaban ang pag-ibig ko. Diyan na kayo, nay, tay, kuya, sambit niya. Tumakbo siya papunta sa simbahan. Nagkataon namang tumawag si Adrian kay Santiago. Oh, Adrian, ano na? Kasal mo raw ngayon kaya yung kapatid kong kuneho ayun ang bilis tumakbo. Pipigilan raw ang kasal mo, sagot ni Santiago sa kabilang linya. Ano, kuya, pigilan mo si Agatha, hindi ako kinakasal. Ong kapatid ko, pigilan mo siya, sabi ni Adrian. Ano, naloko na. Ibang kasal pala ang pipigilan ni Agatha, kaya't nagmamadaling bumaba si Santiago para habulin siya dahil ibang kasalan pala ang mapapahinto niya. Samantalang mabilis na nakatakbo si Agatha. Kaya pala siya tinawag na kuneho ng kuya niya dahil mabilis siyang tumakbo. Hinihingal man, inipon na niya ang lahat ng tapang at hiya niya para lang sumigaw, Adrian. Huwag kang magpakasal,
Please. Mahal kita. Sana pakinggan mo muna ako. Patawarin mo ako sa lahat. Huwag kang magpakasal sa ibang babae. Hindi ko kaya, sigaw niya sa loob ng simbahan ngunit lumingon ang lalaking ikakasal pati na ang babaeng nakadamit pang kasal. Huli ka na, Iya. Tapos na ang kasalang ito kaya wala ka nang magagawa, sabi pa ng pare. Napasalampak naman siya sa sahig na may red carpet at naiiyak na napahawak sa tuhod niya. Hindi niya napansing iba naman ang mukha ng lalaki. Agatha, narinig niyang sigaw ng boses mula sa likuran, kaboses ni Adrian. Bakit namimigay ka ng kasal ng may kasal? Tanong nito habang nakangiting lumalapit sa kanya. Itinayo siya nito. Kasi nga, umiiyak siya. Ang suot niya ay simpleng t-shirt lang at pajama. Hindi na nga siya nakapagbihis pa at nakatsinelas lang siya. Nakakainis ka, nahampa niya ito sa balikat. Ikaw kasi, pakipot ka pa, eh. Tsaka bakit mo naisip na ikakasal ako? Nabasa ko sa GC yun tsaka may tinawag kang honey, kaya akala ko ikaw yung ikakasal, sabi niya habang umiiyak. Tingnan ko nga si Ray. Ngayon lang kita nakitang umiyak, ako lang pala ang iiyakan mo, sabi ni Adrian sabay yakap sa kanya. Nakakainis ka, bakit mo pa ako binalikan kung iiwan mo lang din ako? Ayoko nang mamatay ulit, huwag mo akong iiwan, mahal kita. Sabi niya kay Adrian habang yakap siya nito. Alam ko yun kaya nga bumalik ako. Yung mas karapat dapat na sayo. Sorry, hindi ko kaagad sinabi kasi akala ko hindi mo ako gusto kaya ang gusto ko sana paibigin ka ng tunay na ako, sabi nito. Dati pa kita mahal kaya lang bigla kang nawala. Hinanap kita pero wala ka na sa tinitirhan mo. Pinilit kong kalimutan ka kaya nakipagrelasyon ako kay Emilio. Akala ko makakalimutan kita kasi isa ka lang tambay. Pero nung makita kita ulit, akala ko mahal mo pa rin ako kaya nung narinig ko may tinawag kang honey, akala ko may mahal ka ng iba. Oo nga, sesuko na sana si Keiho pero pinagsabihan namin siya, sabat ng kuya niya. Santiago, huwag mong asarin ang kapatid mo, nahampa pa ng nanay nila ang kuya niya. Aray, sorry, nanay. Oh, total si kuya na ang susunod na ikakasal, ipapasa ko na sa inyo ang bulaklak. Huwag nyo nang paghintayin ang altar, masayang sabat ng kapatid ni Adrian na si Hai. Salamat, honey, siya si Honey, ang nakababata kong kapatid, tsaka palang ipinakilala ni Adrian sa kanya ang babaeng tinawag nitong Honey. Matapos ang iyakan at paghingi ng tawad sa isa't isa, inayos na nila ni Adrian ang kasal nila at hindi nga nagtagal ay sila naman ang ikinasal. Sa kasalukuyan ay nagdadalang tao na si Agatha at inaalagaan naman siya ng tambay niyang asawa. Hindi naman talaga kailangan ni Adrian na pumalag sa opisina kaya nung may kasal na sila, palagi lang ito sa tabi niya at masaya silang magkasama hanggang sa makapagsilbi. Buti na lang pinatawad mo ako't binalikan. I love you, sabi niya sa asawa. I love you too. Na-realize ko lang na ang pagmamahal ay walang nakikitang hadlang o kahit na anong katayuan mo sa buhay. Kahit na ano pa tayo, magagawa nating tanggapin kapag tunay tayong nagmamahalan, sabi pa ni Adrian at hinagkan na siya nito sa kanyang mga labi. Wakas.